Mapagpalang umaga. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ako panoorin ang video na ito. Mga bidyong inihanda ng mensahero ng silangan na kung saan inilahad niya dito ang mga tunay na pangyayari. Libo-libong taon na po ang nakakaraan. Tara po, panoorin po natin. Baka dito po ang iyong matagal nang gustong malamang katotohanan. Masayang bati, mga Ophirians, maraming komplikadong katanungan na mahirap sagutin. Ginawa namin itong video upang linawin ang mga gray area sa abot ng aming makakaya. Paunawa sa mga nanonood, siguraduhin nyo lang na naunawaan ang one flesh principle ng Genesis chapter 2 verse 24 bilang basehan ng marriage, adultery, and divorce. Unahin ang part 1 and 2 nitong episode tungkol sa marriage para alam nyong hindi ang kasal ang totoong basehan ng biblical marriage. Sasagutin natin ang mga katanungan ayon sa kautusan at mga salita ng Mesaya. Para sa mga ayaw tanggapin ang salita ng Mesaya dahil si Pablo ang mas pinapanigan, pakinggan nyo ito. John chapter 12 verse 48. There is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them at the last day. May hukom na hahatol sa sinumang magbabaliwala sa akin at hindi tumanggap ng aking salita. Ang salitang sinabi ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. John chapter 14 verse 15. If you love me, keep my commandments. Kung minamahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Ang mga salita at halimbawa ng Mesaya ang pinanghahawakan ng Ophirian Heritage Conservatory at hindi ang salita ni Pablo na nagpawalang bisa sa mga kautusan. Sinabi natin sa nakaraang mga video na ang one flesh union ay nagaganap sa oras na magsiping ang isang lalaki at babae. Tanong, lahat ba ng pagsisiping ay nauuwi sa pagiging one flesh? Para masagot, kailangan nating himayin ang complexity at mga gray area na may kaugnayan sa rape, adultery, promiscuity, prostitution, at homosexuality. Unahin natin ang rape. Deuteronomy chapter 22 verse 28. If a man happens to meet a virgin who is not pledged to be married and rapes her, and they are discovered, he shall pay her father 50 shekels of silver. He must marry the young woman, for he has violated her. He can never divorce her as long as he lives. So mayroong remedial provisions. May opsyon na panagutan ng lalaki ang kanyang ginawa. Babayaran niya ang magulang ng babae, aasawahin niya ang kanyang ginahasa, at hindi niya ito pwedeng hiwalayan habang buhay. Ngunit, ang provision na yan ay hindi applicable kung, number 1, ang babae ay dati nang hindi virgin. Number 2, ang babae ay naikumit na ng magulang sa ibang lalaki. Number 3, ang gumahasa ay may asawa biblically. And number 4, ang gumahasa ay sariling ama, kapatid, or close relatives.
Kung hindi pwedeng panagutan ng lalaki, ano ang kalalabasan ng biktima? Walang straightforward na sagot. Ngunit ito ang paninindigan ng Offeryan Heritage Conservatory. Psalms chapter 25 verse 8 hanggang 10. Good and upright is Yahweh, therefore He instructs sinners in His ways. He guides the humble in what is right and teaches them His way. All the ways of Yahweh are loving and faithful towards those who keep the demands of His covenant. Sapagkat ang Elohim ay mabuti at matuwid, hindi niya ibibigkis ang rape victim upang maging one flesh sa lalaking humalay sa kanya. Ito ang mga rason. Number 1, tanging lust o kapusukan ang dahilan kaya idinaan sa puwersa ang babae. Meaning, hindi maituturing na bunsod ng pangangailangan. Number 2, ang panggagahasa ay isang uri ng wickedness. Number 3, walang basbas ang magulang sa nangyaring union. Number 4, may kautosang humahadlang sa one flesh union kung panggagahasa ang dahilan. With finality, ang rape victim ay hindi naging one flesh sa wicked na lalaki. Malaya ang biktima na magpaasawa sa isang biblically available na lalaki. Walang pagkakasalang adultery ang lalaking tatanggapin ang kanyang nakaraan at ang bunga nito kung meron man. Next, homosexuality. May mga bagong research ngayon na nagpapakita ng biological factor ng pagiging homosexual. We believe ang pagiging homosexual ay hindi choice. There is something in the genes and hormones na nagre-resulta sa ganyang behavior. Ang mga biological factors na yan ay nagsimula pa sa pagkakakorap kina Adam and Eve. Talakayin namin yan sa hiwalay na video dahil mahaba po ang mga detalye. Ngunit, iisa lang ang sasabihin namin ngayon. Hindi mo kasalanan kung ano ka. Ang kasalanan ay kung ano ang iyong ginagawa. May kautusan sa Biblia, Leviticus chapter 18. Verse 1, Yahweh said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, I am Yahweh your Elohim. You must not do as they do in Egypt, where you used to live, and you must not do as they do in the land of Canaan, where I am bringing you. Do not follow their practices." Sinabihan ni Aba Yahweh si Moses, sabihin mo sa mga Israelites, huwag niyong gagawin ang ginagawa sa Egypt at Canaan. Verse 22, pagtatalik ng lalaki sa kapwa lalaki. Verse 23, pakikipagtalik sa hayop. Marahil nagtataka kayo, bakit hindi binanggit ang babae sa babae? Huwag niyo pong isipin na exempted yan dahil kahit hindi expressly sinabi, paglabag pa rin yan sa base principle na ang union ay sa pagitan ng lalaki at babae lamang. Ngayon, ano ang parusa sa panahon ni Moses? Verse 29, everyone who does any of these detestable things, such persons must be cut off from their people. Ano ang ibig sabihin ng cut off from the people? Papatayin ba o palalayasin lang sa lupain? Hindi natin matukoy ang eksakto. Mag-waiver po tayo dyan. Ang mahalaga, alam natin na ipinagbabawal. Next, tungkol naman sa prostitution. Deuteronomy chapter 23 verse 17. No Israelite man or woman is to become a shrine prostitute. You must not bring the earnings of a female prostitute or of a male prostitute into the house of Yahweh. Bawal ang maging prostitute. Huwag dadalhin ang kanilang kita sa loob ng assembly. Pansinin, ipinagbawal, ngunit walang nakalagay na kamatayan ang parusa sa naging prostitute. Maliban na lang kung siya ay anak ng isang pari sa templo. Leviticus chapter 21 verse 9. If a priest's daughter defiles herself by becoming a prostitute, she disgraces her father. She must be burned in fire. Ayan, malinaw, susunugin ang prostitute kung siya ay anak ng pari dahil sinira niya ang kabanalan ng kanyang ama. Up next,
Promiscuity, ito yung pakikipagtalik kung kani-kanino. More than one partner, papalit-palit. Covered din ito ng provisions laban sa sexual immorality. Ang bottom line ng mga activity na yan ay defilement. Nagiging marumi ang tao. Leviticus 18:24. Do not defile yourselves in any of these ways, because this is how the nations that I am going to drive out before you became defiled. Huwag ninyong dudumihan ang inyong mga sarili sapagkat yan ang dahilan kung kaya palalayasin ko ang mga bansa na pupuntahan ninyo. Pansinin, lahat ng mga sexual prohibitions ay bahagi ng old written code na pinawalan ng saysay ni Paul sa Romans chapter 7 verse 6 and Romans chapter 6 verse 14. Bago natin ibigay ang remedyo para sa lahat ng defilement or kadumihan at pagkakasala, sariwain lang natin ng konti, mabilisan ang tungkol sa adulterous relationship dahil kasama ito sa re-remedyohan natin. Sa mga diagram na makikita nyo dito, yung mga red arrow between man and woman ay adulterous relationship. Dito ang babae sa center couple at ang lalaki sa upper left couple ay may adulterous relations. Dito naman, ang lalaki sa center couple ay may adulterous relations sa babae na nasa upper right. Dito naman, ang lalaki at babae sa center couple ay parehong may adulterous relations sa kani-kanilang partners na may mga asawa din. Dito naman, ang lalaki sa center couple ay may adulterous relations sa isang babae na biblically available. Ganon din dito, ang babae sa center couple ay may adulterous relation sa isang lalaking biblically available. Dito naman, yung lalaki sa center couple ay may karelasyon na biblically available na babae. Yung wife naman ng lalaki ay may karelasyon din na single and biblically available na lalaki. Ipinakita natin ang mga relational diagram upang linawin once and for all na ang isang adulterous relationship ay hindi magiging one flesh union dahil ang isang involved ay nakatali sa iba. Hindi mangyayari ang nilalaman ng Genesis chapter 2 verse 24. Balikan natin ang dalawang single na nakiapid sa may asawa. Tawagin natin silang Tonyo at Tanya. Sila ay parehong adulterer dahil parehong nakikiapid sa couple na nasa itaas. Paano kung one day, maisip ni Tonyo at Tanya na silang dalawa na lang ang magsama? Magkakasala ba sila ng adultery? Hindi po, dahil hindi naman sila naging one flesh sa kani-kanilang mga kabit. Pareho po silang malaya biblically. Ngayon, talakayin natin ang sinasabi naming remedyo. Ibang karakter naman ang gamitin natin. Pangalanan nating Virgo at Virga. Ang unang lalaki na pinagkatiwalaan ni Virga ay hindi niya inaakalang may asawa na pala in a biblical sense. Ang lalaking yon ang nakakuha ng kanyang pagkabirhin. At dahil may asawa ang lalaki, si Virga ay hindi pwedeng maging one flesh sa lalaki kahit yun ang nakakuha ng kanyang pagkabirhen. Si Virga ay hindi rin maituturing na divorced woman sapagkat hindi naman siya naging one flesh sa lalaki. Ang tawag ng matatanda sa kagaya ni Virga ay disgrasyada. Tandaan, si Virga ay hindi naman naging one flesh sa lalaki. Hindi rin naman divorced woman, kung kaya si Virga ay malaya. Yan ang kanyang kalagayan noong siya ay iniwan ng unang lalaki. Dahil sa kanyang nakaraan, walang biblically available na binata ang nagnais na siya ay asawahin. Bunsod ng pangangailangan, si Virga ay pumatol sa mga lalaking may asawa. Naging promiscuous, adulterous woman si Virga. Naging prostitute. Ganun ang kanyang kalagayan na inabutan ng first-timer na si Virgo na isang virgin man. Kung magkatuluyan si Virgo at Virga, may magkakasala ba sa kanila ng adultery? Wala po.
Pareho silang malaya. Magiging one flesh union ba sina Virgo at Virga sa mata ng Elohim? Yes, tandaan kung ano ang nasusulat. Number 1, ang ipinagbawal ay ang pag-aasawa ng divorced woman. Si Virga ay hindi divorced dahil hindi naman siya nagkaroon ng asawa. Number 2, walang nasusulat sa Biblia na bawal ang mga biblically available na lalaki na mag-asawa ng babaeng kagaya ni Virga. Mga pare lang ang inutusan na dapat virgin ang mapapangasawa. Katotohanan, sinasabi namin sa inyo, walang maruming babae kung may basbas ang Elohim. Ang kwento ni Virgo ay masasalamin kay Prophet Hosea. Hosea chapter 1 verse 2. When Yahweh first spoke to Hosea, Yahweh told him, marry a prostitute and have children with that prostitute. Nagulat kayo? Inutusan ng Elohim si Prophet Hosea na mag-asawa ng patutot. Matapos anakan ni Hosea ang kanyang asawa, muli itong bumalik sa pagiging prostitute. Ngunit, ang sabi ng Elohim, mahalin mong muli ang iyong asawa kahit nagkaroon na ito ng ibang lalaki. Dahil ganyan ko minahal ang mga Israelites kahit nagkaroon na sila ng ibang sinasamba. Hosea chapter 3 verse 1. Then Yahweh told me, love your wife again, even though she is loved by others and has committed adultery. Love her as I, Yahweh, love the Israelites, even though they have turned to other gods and love to eat raisin cakes. Binalikan uli ni Hosea ang kanyang asawa. Hosea chapter 3 verse 2. So I bought her for 23 ounces of silver and 10 bushels of barley. Then I told her, you must wait for me a long time. Don't be a prostitute or offer yourself to any man. I will wait for you. Matapos bilhin ni Hosea ang kanyang asawa, sinabihan niya itong huwag sasama sa ibang lalaki sa loob ng mahabang panahon. Yan ang period of purification na gaya ng pinagdaanan ni Eve bago niya ipinagbuntis si Seth. Yan ang panahong lilinisan ng Elohim ang katawan ng babae. Allegorically, ganyan din ang paglilinis na gagawin ng Elohim sa kanyang Israel. Sa panahon ni Moses, ang parusa sa adulterous woman ay stoning to death, kamatayan. Pero sa panahon ng Mesaya, iba ang nangyari. Parang ganito ang nangyari kay Virga sa ating kwento. John chapter 8 verse 3 hanggang 11. Dinala ng mga eskrebas at pariseo sa Mesaya ang isang babae na nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan na ibinigay kay Moses, dapat mamatay ang babae by stoning, babatuhin. Ano ang sinabi ni Mesaya Yahawashai? Kung sino sa inyo ang walang sala, siya ang unang bumato. Dahil sa sinabi ng Mesaya, isa-isang nag-alisan ang mga umaakusa. Noong nakaalis na ang mga ito, tinanong ng Mesaya ang babae, nasaan na ang mga umaakusa sa iyo? Wala bang kumundi na sa iyo? Sumagot ang babae, wala po. At sumagot ang Mesaya, ganun din ako. Hindi kita kinundina, humayo ka at huwag nang magkasala. Go and sin no more. Mahalagang pansinin sa pangyayari. Number 1, hindi itinanggi ng babae ang akusasyon. Number 2, hindi kinundina ng Mesaya ang babae. Number 3, pinatawad ang kanyang pagkakasala. At number 4, binigyan ng chance na magbagong buhay. Go and sin no more. Ang babaeng nirescue ng Mesaya ay adulterous woman, hindi adulterous wife. Magkaiba po yan. Hindi rin siya divorced woman dahil wala siyang naging asawa. Kaya lang naman siya naging adulterous woman dahil pumapatol siya sa may asawa. Ano ang sabi ng Mesaya? Go and sin no more. Magbagong buhay ka. Ngunit, paano?
Ano ang gagawin ng babae para makapagbagong buhay? Dito papasok ang mga kautusan. The old written code na binabaliwala ng mga followers ni Paul. Bahagi ng pagbabagong buhay ng isang babae ang pagkakaroon ng butihing lalaki bilang gabay. Para sa iyo ito na nagtatanong sa comment section ng Ophirian Heritage Channel, pakinggan mo ang salita ng Mesaya. Go and sin no more. Gamitin mong tanglaw ang mga laws and covenant sa iyong pagbabagong buhay na susulat. Psalms chapter 25 verse 8 hanggang 10. Good and upright is Yahweh, therefore He instructs the sinners in His ways. He guides the humble in what is right and teaches them His way. All the ways of Yahweh are loving and faithful towards those who keep the demands of His covenant. O it's a translation po ito. Si Aba Yahweh ay mabuti at makatarungan, kung kaya tinuturuan niya ang mga makasalanan sa kanyang daan. Ginagabayan niya ang mga mapagpakumbaba sa nararapat at itinuturo ang kanyang daan. Lahat ng landas ni Aba Yahweh ay pag-ibig at katapatan para sa mga nagpasakop sa hinihingi ng kanyang tipan. Ang hindi pagkundina ng Mesaya Yahawashai sa adulterous woman ay patunay na hindi totoo ang sinasabi ng mga false preachers na tayo ay condemned under the law. Katotohanan, sinasabi namin sa inyo, itinuro ng Mesaya ang law of Moses upang maiwasan ng mga tao ang patuloy na pagkakasala. Ang parusang kamatayan sa adulterous woman ay sinalo ng Mesaya. Go! Sinalo ng Mesaya ang parusa under the law of Moses. Sin no more. Sundin ang kautusan. Huwag ka nang magkasala. Hindi po inalis ng Mesaya ang kautusan dahil yun ang gabay sa pagbabagong buhay. Do not think that I came to abolish the law, but to fulfill them. Matthew chapter 5 verse 17. Huwag niyong isipin na ako'y naparito upang pawalan ng bisa ang mga kautusan, kundi upang tuparin ito. Ang katuparan ay ang kanyang pagkamatay upang saluhin ang parusa ng kautusan sa mga nagkasala. Yan ang fulfillment na sinasabi niya. Yan ang covenant ng Mesaya. If you love me, keep my commandments. John 14:15. Kung patuloy pa rin tayong magkakasala, matapos tayong tubusin, magkakaroon ng final reckoning sa pagbabalik ng Mesaya. John chapter 12 verse 48. There is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them at the last day. Bago namin tapusin ang video na ito, gusto naming magmuni-muni tayo dito sa nasusulat. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Ophirian Heritage Channel. Para sa new subscribers, welcome to our heritage. At para sa lahat ng nagnanais magbagong buhay, go and sin no more. Be blessed. Shalom.
Maraming salamat po. Nakaabot po kayo sa dulo ng video na ito. Kung kayo man po ay may katanungan, pinutin lang po ang link sa ilalim ng video na ito. Sama-sama po nating alamin, unawain, kung kayo man po ay mayroon pang ibang katanungan. Salamat po. Be blessed. Shalom.